Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, kung paano nga ba natin malaman na ang pangalan natin ay nakalagay pala sa evil altar, no? Yung Book of Sorcerers. Kailangan nating malaman yan guys, no? Kasi kung tayo wala tayong alam na ang pangalan pala natin ay nakalagay na, isa na pala tayo sa target nitong mga witch at saka mga sorcerers, no? Kailangan nating malaman kasi yung pagiging ignorante natin, yan ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Kaya kailangan pag-aralan natin itong mga ganitong bagay kasi baka mamaya isa na pala tayo sa biktima nito pero wala tayong alam dahil nga kulang tayo sa kaalaman spiritual, no? So kailangan nating malaman, no? Ano nga ba itong Book of Sorcerers na to, no? Itong Book of Sorcerers na ito ay maaaring simple lang siya na notebook pero ang notebook na ito nakapaloob ang pangalan ng mga target nila at saka ito ay nakatago siya sa mga hidden altar nila, covered ng mga symbols, covered ng alikabok or covered siya ng masamang hangarin ng mga witch na to kung ano yung mission nila doon sa tao na nakasulat sa book na yun, no? Kaya dapat malaman natin kasi kung ang pangalan natin ay nakapaloob sa book na yun, ibig sabihin isa ka na sa target nila, ibig sabihin spiritually connected ka na sa kanila. Parang nilagyan ka na nila ng GPS tracker. Alam nila kung ano ang mga nangyayari sa iyo kahit saan ka pa pumunta, natatrack ka nila, di ba? Ganun ang mangyayari sa iyo, no? Base lang sa napanood ko sa Confession ng dating witch. Napanood ko siya sa Confession ng dating witch. Ang format ng book nila ay no? Maraming mga pangalan ang nakalista doon, hindi lang isang pangalan, no? Halimbawa, person number 1, nakalagay kung ano ang order, kung ano ang mission sa kanila. Halimbawa, yung person number 1, attack the finances. Ibig sabihin, atakihin yung finances niya. Magdulot ng paghihirap doon sa tao na yon, magdulot ng kakapusan. Ibig sabihin, pahirapan ka financially, walang mangyayari sa iyo, no? Parang kahit na anong gawin mong trabaho ay kukulangin yung mga kinikita mo. Persons number 2, halimbawa, attack the marriage, hindi atakihin yung pagsasama ng mag-asawa, tapos mag-cause ng alitan, mag-cause ng jealousy or pagsiselos, or mag-cause ng mistrust, yung parang magiging lang tiwala sa isa't isa yung mag-asawa. Pag yun ay nag-activate sa buhay noong target nila, ang mangyayari, hindi magkasundo yung mag-asawa, mag-away ng mag-away dahil nga doon sa kung anong spells yung ginamit nila para sila ay mag-away ng mag-away, hindi sila magkasundo. Kasi nga, ganun nga ang order sa kanila, ganun nga ang mission noong witch para sa buhay nila noon, dahil sirain ang marriage nila. At tapos ang mangyayari, yung dating matatag na pagsasama ninyong mag-asawa, kung dati naman magkasundo kayo, matatag kayo nagsama, ang mangyari sa inyo, kapag kayo under attack nitong mga witch neto, kapag ang pangalan ninyo nandoon sa Book of Sorcerers, maghiwalay kayong mag-asawa kapag nagkataon, nagtagumpay ang assignment nitong witch na ito, no? Person 3, nakalagay daw, attack the health. Yan na yung bigyan kayo ng sakit, atakihin yung health ninyo para lahat ng mga kinikita ninyo mapunta lang sa pagpapagamot, di ba? Magdulot ng mental confusion or depression or anxiety doon sa tao. Ganon ang format ng book nila, no? So, alamin natin dito, paano nga ba nangyari na yung pangalan natin napunta doon sa libro ng mga witches na yun, di ba? Number 1 na dahilan dyan, halimbawa, may kakilala ka, mga katrabaho mo, or di kaya kapitbahay mo, mga kaibigan mo, may galit pala sa'yo or mainggit pala sa'yo. Tapos ang ginawa nila para makapaghiganti dahil galit nga, nagsiselo sa inyo na inggit, kumonsulta ng witch, nagbayad sila ng witch ngayon para ipakulam ka, para ipatarget ka doon sa witch, no, para pahirapan ka. Kaya yun ang maging dahilan kung bakit nakalista ang pangalan mo doon sa Book of Sorcerers, no? Or maaari din na yung dating karelasyon mo, halimbawa may ex ka, hindi maka-move on, yung hiniwalayan mo, hindi maka-move on, ang ginawa niya, kumonsulta siya ng witch, ipinakulam ka, di ba? Ipinatrabaho ka doon sa witch, nagbayad siya, pinatrabaho ka, kaya napunta ang pangalan mo doon sa Book of Sorcerers, no? Kaya dapat mag-ingat tayo dito, no? At saka, pangalawa naman na dahilan kung bakit napunta ang pangalan natin doon sa Book of Sorcerers na yon, halimbawa, no? Yung mga kaninunuan mo, yung mga ancestors mo or mga ninuno mo, ay dati silang nagpa-practice nitong mga witchcraft, no? Dati silang nagpa-practice nitong occult practices or di kaya nakipagkasundo sila kay Satan, no? Kapalit ng kayamanan, kapalit ng kapangyarihan. Tapos ang ginawa nilang agreement nila ay yung buong angkan ang maghihirap, no? Ang magbabayad doon sa covenant na ginawa ng mga ancestors natin. Kaya tayo na mga kasapi ng angkan na yun, kahit ilang generations pa man yung magdaan,
pagbabayaran natin yung covenant na ginawa ng mga ancestors natin. Maghihirap tayo, magiging target tayo, no? Automatic na yan na nakalista na yung pangalan natin doon sa Book of Sorcerers na yun kapag ang mga ninuno natin nakapagkasundo sa Kingdom of Darkness, no? Magulat ka na lang, wala ka namang ginawang kasalanan. Halimbawa, napakabait mo naman, wala kang ginawang kasalanan, wala kang kaaway, pero ang pangalan mo andoon sa Book of Sorcerers, no? Ganon ang mangyayari, no? Kapag ang mga ancestors mo ay gumawa ng pagkakamali, nakipagkasundo doon sa Kingdom of Darkness, no? Or nag-aral sila ng witchcraft, nag-aral sila nitong mga occult practices na ito, no? Pangatlo naman, na dahilan kung bakit napunta ang pangalan natin doon sa Book of Sorcerers na yon, minsan dahil sa curiosity, no? Halimbawa, may nakita kayong Ouija board. Alam natin yung Ouija board, ginagamit yan para sa pagkikipag-communicate sa mga spirit of the dead. Dahil sa natuwa ka, na-curious ka, ginamit mo, nakipag-communicate ka sa spirit of the dead person, yun na yung magiging open door para ikaw ay magiging target na nitong mga witch na ito. Or di kaya, kung nagpahula ka ng kapalaran mo, kung ano ang magiging kapalaran mo, alam naman natin na ang panghuhula na yan, demonic na gawain yan. Magiging portal yan para ikaw ay maging target ka nitong mga witch na ito. Or di kaya, gumagamit ka ng mga pang-lucky charm, di ba? Kasi kadalasan, kapag nagbi-business, gumagamit ng mga lucky charm, no? Ako dati, no, may nabili akong crystal, no? Noong nag-online selling ako, bumili ako ng lucky charm na crystal, no? Feeling ko may kasama akong demonyo sa loob ng bahay, as in talaga yung tulog ko, naapektuhan yung tulog ko, hindi ako makatulog ng maayos. Kaya ang ginawa ko, tinapon ko, mahal pa naman ang bili ko, 500, tinapon ko sa basurahan kasi parang may demon na naka-attach. Kahit na wala pa akong alam regarding sa lucky charm na yon, napifeel ko na parang may evil spirit na naka-attach ko, parang may nakatingin sa akin, kaya ang ginawa ko, tinapon ko. Kasi pati yung tulog ko naapektuhan, no? Tinapon ko siya sa basurahan, hindi na ako nang hinayang kung magkano ang bili ko, basta ang importante, no? Ma-pray ko yung sarili ko kasi iba yung pakiramdam ko noong mayroon ako noong lucky charm na yun na nabili ko. Halimbawa din, gumamit ka nitong mga astrological chart, no? Kasi demonic nga na mga objects yan. Isang portal din yan kung bakit mapabilang ka dito sa mga target ng mga witch na ito, no? At pakikinig natin ng music na ang lyrics ay parang nag-worship sa demons or nag-glorify sa demons, no? Ayan ay isa din yung portal. At saka, yung panonood natin ng mga movies na nag-glorify sa witchcraft, ay isa din yung portal, no, kung bakit tayo napabilang doon sa Book of Sorcerers, no? Akala natin normal na gawain lang dahil lang sa pagiging ignorante natin, dahil lang sa pagiging curious natin, hindi natin alam, napahamak na pala yung sarili natin, di ba? Napahamak na pala natin yung sarili natin nang wala tayong kaalam-alam. Kaya dapat talaga maging maalam tayo, magkaroon tayo ng knowledge about sa mga spiritual na bagay para hindi tayo mabiktima nang wala tayong kaalam-alam, hindi tayo mapahamak nang wala tayong kaalam-alam, no? Ano nga ba yung mga symptoms na maramdaman natin para patunayan natin na ang pangalan natin ay andoon pala sa Book of Sorcerers, no? So alamin natin, guys, no? Sa physical world, dito sa mundong ginagalawan natin, ang kalakaran kapag nagtanim ka, kung ano man yung itinanim mo, may aanihin ka. Halimbawa, nagtanim ka ng gulay, pagdating ng tamang panahon, aani ka. Nagtanim ka ng palay or mais, pagdating ng tamang panahon, aani ka. Pero pag ang pangalan mo nasa Book ng Sorcerers na ito, nagtanim ka ngayon, pagdating na ng anihan, may mga salot na darating siyang kakain doon sa mga tinanim mo, di ba? Kumbaga, may mga peste na sasalakay doon sa mga tanim mo, hindi ka makaka-harvest. Iba ang nakinabang yung mga peste kasi nga, yung pangalan mo nandoon sa Book of Sorcerers, no? At saka, halimbawa, nagtatrabaho ka, sumasahod ka. Di ba? Isang kinsena, sumasahod ka. Pero yung sahod mo, parang bigla na lang naglalaho nang hindi mo alam, sasahod ka ngayon, bukas wala ka ng pera, no? Parang pinapahirapan ka talaga financially, parang ayaw talaga na may mangyari sa buhay mo, may trabaho ka naman, pero kapos na kapos ka. Experience ko itong ganitong pangyayari dati nung nagtatrabaho pa ako. Sumasahod naman ako, hindi nga lang minimum, pero at least sumasahod ako at saka hindi ako mahilig mag-day off. Parang araw-araw ako pumapasok, no? Kasi sa pinapasukan ko, wala kaming day off kasi alam ko lang sa tao, kailangan pumasok araw-araw. Pero kapos na kapos yung sinasahod ko, as in, kaliwat kanan yung pinapadalhan ko. Ang nagiging resulta, pati pagkain ko, hirap ako mag-provide, no, ng pagkain ko, no? Ganun pala ang mangyayari sa iyo kapag ang pangalan mo ay nasa evil altar, nakasulat sa Book of Sorcerers, no? At saka, noon din, nagtatrabaho pa ako, naka-duty ako,
Naririnig ko na may tumatawag sa pangalan ko na parang nasa hangin. Paglingon ko naman, wala naman akong kakilala na nandyan sa likod ko para marinig ko yung pangalan ko. No? Wala namang tumatawag sa akin na tao. No? Parang nasa hangin yung tumatawag sa akin. Ganon ang mai-experience natin no? Kapag ang pangalan natin nasa Book of Sorcerers, no? Nakalagay sa Evil Altar. No? Tapos, halimbawa no, sa relationship naman, may karelasyon ka. Sa umpisa, maayos naman yung relationship nyo. Nagkakasundo naman kayo, matatag kayo. Pero, kapag ang pangalan mo nakalagay dito sa Book of Sorcerers, biglang magbago ang takbo ng relationship ninyo, no? Lagi na kayong mag-aaway, lagi na kayong nagsiselo sa isa't isa, wala na kayong tiwala sa isa't isa, yun ang magiging dahilan para kayo ay maghiwalay. Masisira yung pagsasama ninyo, no? Walang mangyayari sa buhay ninyo kapag kayo, ang pangalan ninyo nasa Book of Sorcerers, no? Pangalawa naman na simptomas na siyang malinaw na palatandaan na ang pangalan natin ay nasa Book of Sorcerers, no? Kapag bigla ka na lang dinapuan ng sakit, no? Tapos kapag magpa-check up ka, magpa-doktor ka, hindi naman nalalaman ng doktor kasi ang kulam na yan, hindi yan na-recognize ng doktor. Wala kang maging findings to kapag ikaw nagpa-doktor ka, nagpa-check up ka, walang findings yung doktor sa'yo kasi ang sakit na nagmula sa witchcraft ay hindi yan makikita ng mga doktor, no? Hindi makikita ng sensya yan kasi nga, gawa nga, dulot nga lang ng witchcraft yan. Kaya kahit anong paggamot mo, anong punta mo sa hospital na yan, hindi ka makagamot dahil hindi nila makikita yung findings sa'yo. Wala kang magiging findings. Ganun ang sakit na nagmula sa witchcraft, no? Tsaka, ang mangyayari sa'yo ay madalas sasakit ang ulo mo, magkaroon ka ng back pain or sakit sa likuran mo, at saka magkaroon ka ng tuloy-tuloy na pagkahapo, no? Yung katawan mo ay parang lagi kang pagod, di ba? Parang lagi kang nakikipaglaban, lagi kang pagod. Yung klase ng pagod na hindi kayang pagalingin ng masarap na tulog ka, kahit na matulog ka ng ilang oras, pagising mo pagod ka pa rin, hapong-hapo ka pa rin. At saka magkaroon ka ng mga skin problems, no? Halimbawa, magkaroon ka ng mga skin disease or di kaya allergies, no? Ganun ang mangyayari sa iyo kapag ang pangalan mo ay nasa Book of Sorcerers. Tapos, ang mission sa iyo ay atakihin yung health mo. Atakihin yung kalusugan mo. Ay talagang, ang kalusugan mo talaga ay mapapahamak kapag ang pangalan mo nasa Book of Sorcerers, no? Lalo na kung hindi mo alam kung anong nangyayari sa iyo. Akala mo normal lang na nagkasakit ka, ay hindi mo alam, spiritual attack na pala yun. At saka, pangatlo naman na symptoms na malan mo na sa Book of Sorcerers, yung tulog mo sa halip na magpahinga ka, parang nakikipaglaban ka, di ba? Kasi kapag ganito ang ma-experience mo na ang pangalan mo nasa Book of Sorcerers, imbis na sa halip na magpahinga ka, pero yung mga panaginip mo, ay parang ka nakikipaglaban doon sa panaginip mo, no? Inaatake ka nila sa dreams mo, inaatake ka nitong mga witches kasi nga, yun nga yung mission nila sa iyo, pahirapan ka, di ba? Atakihin ka nila, papasok sila sa panaginip mo, kung ano-anong panaginip ang mai-experience mo. At saka, palagi kang mananaginip na paulit-ulit na parang hinahabol ka ng mga maiitim na tao, maiitim na mga creatures, di ba? At saka mananaginip ka na makikita mo yung sarili mo na, or di kaya nakikita mo yung sarili mo na nasa mga maruruming lugar ka, or di kaya nasa cemetery ka, or di kaya nagpa-participate ka sa mga kakaibang rituals. Ganun ang mapapanaginipan mo. Kasi nga, isa yun sa mission nila sa iyo, di ba? Kasi nga targeted ka nga ng hell, targeted ka nitong mga witch na to. Isa sa mission nila yung pahirapan, yung tulog mo, di papasukan nila ng mga evil dreams, yung panaginip mo, no? At saka, ang ma-experience mo rin kapag natutulog ka, ay talagang madalas kang magising ng 3 a.m. to 4 a.m., no? Kasi itong oras na ito ay ito yung tinatawag nilang na dead hour, no? At saka, pagising mo, mag-iiba yung atmosphere ng bahay mo, parang ang bigat, parang ang bigat ng katawan mo, ang bigat ng pakiramdam mo, ganun ang ma-experience mo, no? At saka, makakaramdam ka ng oppression, at saka ang mararamdaman mo, parang feeling mo, lagi kang pinapanood, laging may nanonood sa'yo na hindi nakikita, no? At kung ganito man yung mga na-experience ninyo, ay huwag tayong magpanic, no? Kasi ako, danas na danas ko to, no? Pero ako naman ay na-deliver ko yung sarili ko sa tulong na rin ni God, no? Kasi ako ay mahilig ako mag-pray, na-deliver ko yung sarili ko, no? Sa ganitong sitwasyon, no? Kasi dati talaga alam ko na nasa evil altar yung pangalan ko, nakasulat sa Book of Sorcerers, no? Pero dineliver ako ni God, hindi ako pinabayaan dahil nga madalas akong mag-pray, nagpipray ako sa Kanya. Kaya nararamdaman ko naman na may pagbabago naman yung
buhay ko noon. Hindi katulad noon na talagang hirap talaga. As in, noong nagtatrabaho ako, as in, sanla yung ATM ko, sa sahod ako, pero yung sahod ko ay pambayad lang ng utang, no? Ganun ang nangyari sa akin noon. Noong hindi ko pa alam kung ano ang nangyari sa akin, no? Kaya kayo na mga naka-experience nito, ngayon na alam nyo na kung ano ang symptoms, kung paano nangyari na ang mga pangalan nyo ay napabilang doon sa Book of Sorcerers, ay huwag kayong magpanik kasi pwede nating i-deliver ang sarili natin. No? Huwag tayong maniwala doon sa sinasabi ng mga witches na kapag andoon ang pangalan mo, ay hindi na kayang bawiin. As in, permanent na nandoon, permanent ka nang maka-experience ng spiritual warfare, permanent ka ng target nila. No? So, yan ay hindi totoo kasi alam naman natin na si God ay mas superior sa kanila, di ba? Si Jesus Christ ay mas superior kay Satan, kaya sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ, di ba, gamitin natin yung authority na binigay sa atin ni Jesus, sa pamamagitan ng pangalan niya, mag-pray tayo ng deliverance prayer para maialis natin yung pangalan natin doon sa book ng sorcerers na yun, para magkaroon tayo ng kalayaan, di ba, maalis natin yung sarili natin doon para maka-experience naman tayo ng normal na buhay, no? So, manalangin tayo guys, no? Ang una nating gagawin, kailangan nating magsisi sa mga kasalanan nating nagawa, no? Gamitin natin yung authority na binigay sa atin ni Jesus Christ. At saka, kailangan nating magsisi kasi kapag ikaw, nagpipray ka ng deliverance prayer pero may mga unrepented sins or may mga tao ka na hindi pinatawad, at saka may mga sama ng loob ka dyan, hindi magiging effective yung deliverance prayer mo. Kaya kailangan linisin mo yung sarili mo. Kailangan mo munang humingi ng tawad sa mga kasalanan mong nagawa kasi minsan nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi natin alam na kasalanan pala yun. So bago tayo mag-pray ng mga deliverance prayer, kailangan muna nating magsisi sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad at tawarin din natin yung mga nagkasala sa atin at linisin natin yung puso natin para maging effective itong deliverance prayer natin, no? So, mag-umpisa na tayo, mag-pray na tayo guys, no? Ang pagpipray ng deliverance prayer, kailangan malakas. Hindi pwedeng silent prayer, kailangan malakas para ma-deliver ang sarili nyo. Kailangan firm yung boses, no? Hindi naman kailangan sumigaw, kailangan firm yung boses ninyo at alam ninyo ang authority ninyo bilang anak ng Diyos, no? So, Ama namin na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, inihaharap ko ang aking sarili sa iyo. Inaamin ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Alam man o hindi, humihingi ako ng iyong kapatawaran sa bawat pagkakataong sinuway ko ang iyong mga salita at binuksan ko ang pintuan sa kaaway. Hinihiling ko na hugasan mo ako ng dugo ni Jesus at linisin mo ako mula sa lahat ng aking kasamaan ngayon. Kinakausap ko ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ni Jesucristo. Tinatanggihan ko ang lahat ng anumang pagkasangkot ko o ng aking mga ninuno sa occult, pangkukulam, idolatry, premansory, panghuhula at ang lahat ng uri ng panlilinlang. Pinapawalang bisa ko ang bawat kasunduan sa dugo, bawat pagtatalaga, bawat pangakong ginawa ko o sa aking pangalan, sinadya man o hindi. Binabawi ko sa sandaling ito ang anumang pahintulot na ibinigay ko o ng aking pamilya sa kaaway upang kontrolin nila ang aking buhay, isip, katawan, pananalapi at ang aking kapalaran. Ipinapahayag ko ngayon na ang dating pintong binuksan ko para sa mga kaaway ay sarado na magpakailanman. Nakakandado na ito at tinatakan ng dugo ni Jesus mula sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng authority na ibinigay sa akin sa pangalan ni Jesucristo, ipinapahayag ko na ang aking pangalan, sabihin niyo ang pangalan ninyo, no? Yung buong pangalan, no? Na ang aking pangalan ay burado na. Ang aking pangalan ay burahin na ngayon mula sa aklat ng pangkukulam, bawat talaan ng mga sumpa, bawat altar ng sakripisyo, bawat aklat ng mahika ng kadiliman saan man ito naroroon, sa physical man o spiritual na mundo. Inilalapat ko ang makapangyarihang dugo ni Jesus sa bawat spiritual na talaan ang nagtataglay ng aking pangalan. Naway burahin ng dugo ni Jesus o kansilahin at permanenteng ipawalang bisa ang anumang sentensya o anumang sumpa o anumang utos ng demonyo na isinulat laban sa akin. Ipinapahayag ko ngayon na ang talaan ng kamatayan na kung saan nakasulat ang aking pangalan ay kansilado na at burado na sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga akusasyon ng aking kalaban laban sa akin ay wala ng kapangyarihan, ito ay tapos na.
Sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipinapahanap ko ang mga altar na kung saan andoon ang aking pangalan, kung saan nila isinagawa ang kanilang maitim na balak laban sa akin. Ngayon ay ipinapadala ko ang apoy ng banal na espiritu sa mga altar na ito upang ito ay tupukin. Naway lamunin ng apoy ng Diyos ang mga manika, ang mga larawan, ang mga pangalan, ang mga kandila, ang mga alay. Naway maging abo at alikabok ang mga altar na ito sa spiritual na mundo. Naway mawalan ito ng kapangyarihan nang sa ganon ay di na ito makapaminsala pa sa kanilang biktima. Sa pangalan ni Jesus ay tinatanggal ko ang komunikasyon ng altar na ito at ng demonyo na itinalaga laban sa akin. At ngayon ay tinatakpan ko ang aking sarili ng salita ng Diyos tulad ng nakasaad sa Isaiah chapter 54 verse 17. Walang anumang sandatang nagawa ang magtatagumpay laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay, sabi ng Panginoon. Walang sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Binubuksan ko ang aking puso at ipinapahayag ng aking bibig na si Jesucristo ay sapat, eksklusibo at walang hanggang Panginoong tagapagligtas ko. Isinusuko ko ang aking buhay sa Kanya at sa pamamagitan ng pananampalataya batay sa Kanyang pangako. Ipinapahayag ko na ang aking pangalan ay wala na sa aklat ng kamatayan at nailipat na sa aklat ng buhay na kordero. Ipinapahayag ko na ito ay natatakan na at pinoprotektahan ng dugo ni Jesus gaya ng mga salita ng Diyos na ginagarantiyahan sa Pahayag chapter 3 verse 5. Walang sino man, kahit tao, kahit demonyo, kahit mangkukulam, ang makakabura nito sa pangalan ni Jesus na aking Panginoong Diyos. Amen. So, ganun yung deliverance prayer. Ganitong prayer yung dapat na ipag-pray natin, no, para ma-deliver natin yung sarili natin. Mabura yung pangalan natin doon sa book ng sorcerers, no, para ma-deliver natin yung mga sarili natin. Magkailangan nating mag-pray ng mga deliverance prayer, no. So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!